mga dapat ninyong dalhin sa inyong panganganak dito sa Japan. So, kung wala pa po, panoorin niyo po ang video na ito para magkaroon po kayo ng idea. Ayan. So, ang number one po natin, guys, ayan, is ang ating health insurance. Kailangan po natin i-prepare or baunin po lagi ang ating health insurance at huwag po natin kakalimutan. Kasi, guys, actually, hindi lang naman po hinahanap yung health insurance, no? Palagay ko rin po sa ibang bansa rin, hinahanap na rin po yan sa ngayon kung meron po tayong health insurance. Ayan, pero dito po sa Japan, hinahanap po talaga yan. So, dapat po natin dalhin ang ating health insurance. Yes. Then, pangalawa po, yung Bostecho. Yung ibig po sabihin ng Bostecho is maternity and childhood book. Yes, guys, kailangan po natin dalhin yan at huwag kalimutan kasi napaka-importante po niyan dahil nandiyan po yung ating mga check-up about kay baby at saka yung about po sa atin. Kaya baunin po natin yan, guys, at huwag po natin kakalimutan ilagay po sa ating bag. Yan. Tapos, guys, kailangan din po natin dalhin ng ating hangko. Yes, guys, yung hangko or yung Japanese stamp. Actually, guys, yung Japanese stamp na yan is ginagamit po talaga yan dito sa Japan. Yung po ating Japanese stamp po na yun is signature po yan ng mga Japanese dito. Yes, pagka halimbawa po magsasign sila sa isang document, mga document papers or document papers, ayan, yun po ang ginagamit po nila. Di po ba pag sa atin sa Pilipinas, sign po talaga natin gamit kamay. Dito po sa Japan hindi. Ang ginagamit po nila is hangko. So, sa mga ka-Japan ko po, ayan, sa mga gusto pong mga nakita sa Japan, huwag po natin kakalimutan dalhin po ang ating hangko dahil hahanapin at gagamitin din po ninyo yan pag kayo po ay lalabas na ng ospital. Ayan. Tapos guys, eto pa po, kailangan din po natin dalhin yung mga documents para sa ating panganganak. Usually guys, doon sa documents para sa ating mga panganganak, nandoon na po yung mga sign ng ating mga asawa or ng ating mga boyfriend. Ayan. Tapos, nandoon din po yung mga information po natin. Yung mga personal information po natin sa bahay, mga ganyan, kung saan po kukontakin si hubby, ganyan, etc. Marami po. So, dapat po, wag po natin kakalimutan yan. Dalhin ang ating document papers from hospital po yan. Take note, from hospital po yan na documents. Wag po natin kakalimutan yan. Dalhin. Tapos, guys, eto pa po, wag din po natin kakalimutan ang ating mga residence card. Yan. Actually, guys, hindi lang naman po ito sa mga Pilipina na mga katulad ko. Para rin po yan sa mga ibang dayuhan or mga foreigners. Kailangan po magdala ng residence card. Kasi guys, doon po nila i-check yung mga pangalan mo din talaga, kung saan ka nakatira, kung kailan ang birthday mo, mga ganon. Ayan guys, wag din po natin kakalimutan yan. Napaka-importante po yan. Ayan. Tapos guys, eto, actually guys, sa ibang hospital, hindi na po ito allowed. Yes, pero para sa akin, sa aking experience, kailangan din po magdala po tayo ng extra money. Yes, actually sa hospital din, ayan, sinasabi din naman po na magdala. Pwede din naman po hindi. Kung meron kang visa card ang gamitin mo. Pero hanggat maaari, huwag ka sanang magdala. Yan, kung gusto mo magdala ng extra money or extra allowance sa loob ng hospital, yung maliit lang na, ano ba yun? Pera. Yes, yung halaga. Yung hindi ganun kalaki. Kung halimbawa, paglalabas ka ng hospital, ayan, pwede mong ibilin sa iyong family na pagkulang yung pera mo, doon na lang magdala. Kasi, hindi naman natin po maiiwasan yung, alam mo na, ayaw ko pong banggitin, pero, ayun po, magdala rin po tayo ng extra money. Actually guys, yung extra money na rin po yun, based on my own experience. Kailangan po natin yun. Yes, kasi halimbawa, meron po tayong kinulang na gamit ni
or gamit po natin sa loob ng hospital. For example na lang po ito. Kulang po tayo or wala po tayong dalang underwear. Ayan. Sa Japan, usually, sa loob ng hospital, meron pong mga convenience store dyan. So, ayun, kung meron ka pong pera na dala, pwede ka po dong bumaba or pwede ka po dong mag-utos sa iyong family or friends para bilhan ka. So, di ba, kung meron ka nga namang dalang pera, edi, ayun, kung ayaw mo magpadala sa iyong family, pwede na rin yung ikaw mag-selfie na bibili para sa sarili mo. Ayun, so, kailangan po yan. Tapos guys, ito, personal use. Ayan, yung alcohol, kailangan po natin yan ng alcohol. Magdala po tayo yan. Usually guys, dito sa Japan, or kahit saan naman pong hospital, kahit hindi dito sa Japan, meron naman po talagang alcohol. Yes. Pero, advice ko na lang din po, magdala po tayo ng para sa atin. Ayan. Tapos guys, ito, pajama. Yes. Actually guys, sa hospital dito sa Japan, pwede ka naman mag-rent. Yes, ng kanilang damit. Ayan, yung parang ano yun guys sa mga maternity, yung parang siyang bestida talaga. Ganon. Tapos yung may butal na siya dito sa taas hanggang baba. Ayan. Pero kung ayaw naman po ninyong mag-rent, kasi nare-rentahan po dito yun sa Japan. Ayan, kung ayaw naman po ninyong mag-rent, pwede po kayong magtala ng inyong sariling pajama, good for 1 week. Kasi kadalasan guys, pag normal kang manganak dito sa Japan, 1 week ka mag-i-stay sa hospital. Pag CS ka, ibang usapan po yun. Pero sa mga normal talaga, ayan, 1 week. So, kailangan po magdala tayo ng pajama kung ayaw po natin magkwenta sa hospital ng good for 1 week. Ayan guys, so po natin kakalimutan yun. Tapos guys, kailangan din po natin magdala ng bra or nursing bra. Actually guys, yung nursing bra na yun, syempre, hindi naman po natin alam kung tayo ay magpapadede gamit po ang ating, alam nyo na, or bote, diba? So, kailangan ang ating gagamitin bra or dadalhin bra is yung nursing bra. Yes, guys. Nursing bra. Huwag po natin kakalimutan yan. Syempre, pag may nursing bra, kailangan din po natin magdala guys nung, yung, nakalimutan ko na yung tawag yung cotton na circle na gano'n na nilalagay sa loob, yung parang padding na gano'n. Huwag po natin kakalimutan din po yan. Kasi, syempre, pag ang nanganak naman dito sa Japan is, hinawakan ko talaga yun. Pag ang mga nanganganak naman kasi talaga, hindi lang dito sa Japan, ang mga momshies talaga, pag nanganganak, after 2 to 3 days, lumalabas talaga yung kusa, ang milk. So, para hindi po mabasa yung ating damit, ayan, magdadala rin po tayo ng yung pad po para sa ating, alam nyo na, kasi mababasa po yan ng ating milk. So, wag po natin kakalimutan din po na magdala nun. Tapos guys, ito, magdala rin po tayo ng ating medyas. Siyempre guys, hindi naman po maiiwasan pagkaminsan, pag sa mga nanganganay, or yun, sa mga nanganganak, yung magkalagnat. Nagkakalagnat, hindi sa gawa ng panganganak. Magkakalagnat kasi, yung nandyan yung namamaga yung dito, kasi, di ba, hindi masyadong lumalabas yung milk, ganon. So, magdadala po tayo ng socks natin. Kasi syempre, pag nilagnat tayo, pag minsan, di ba, lalamigin tayong ganyan. So, ayun, magdadala po tayo nun. Yes. Yes talaga. Yes. Actually, guys, medyo maramay damit to. Kaya, pagtsagaan nyo ng panoorin hanggang last. Kasi napaka-importante naman po nito at makakatulong talaga sa inyo to. Tapos, guys, yung bath towels. Ayan. Kasi usually, guys, dito sa Japan, actually 2 to 3 days, after 2 to 3 days, I think na after mong manganak, advisable sa kanila yung maligo ka, pero hindi ka pwedeng mag-ofuro, yung magbababad ka sa bathtub na gano'n, hindi pwede doon. Yung maligo, towel, yun, pwede doon. Kaya magdadala ka ng bath towel. Yung bath towel is purpose doon, yung nasa pag-ligo mo, halimbawa, maghugas ka ng kamay mo, diba, ganyan. Gusto mo maglinis ng katawan mo kahit half bath lang, kailangan meron ka ng bath towel. So, huwag po natin kakalimutan yan. And, huwag po natin kakalimutan na 1 week po tayo mag-i-stay sa hospital. So, pwede rin po tayo magdala ng at least 1 to 2 towels. Ayan. Tapos guys, ito mga amenities. Yung sa mga amenities,
is guys, ayan, syempre, mag-shower tayo, kailangan natin ng body soap, yung toothbrush natin, yung toothpaste natin, yung cup para yun sa pagmumuho natin, pag mag-toothbrush tayo, ganyan. Tapos, yung ating, syempre, kung mag-shower tayo, yung ating hair dryer, ganyan. Tapos, yung makeup. Syempre guys, kailangan natin ng makeup para paglalabas tayo ng hospital. Maganda tayo, di ba? Gusto lang naman natin yan. Pero para sa akin, magbaon na rin kayo nun. Magagamit niyo yan guys. Tapos, kailangan nyo rin po pala ng indoor slippers. Yes, kailangan nyo po yan dito sa Japan guys, na magdadala po kayo ng indoor slippers kasi gagamitin nyo po yan doon sa loob ng hospital. Yes. Tapos guys, kailangan din po natin magdala ng watches or clocks. Yes guys, kailangan po natin yan kasi bakit importante po sa kanila dito na magdala po ng watches or ng clock, yung oras na gano'n yung maliit. Kasi guys, doon po titingnan mismo ng mother yung time ng pag-milk ni baby. Kung baga sa Nihongo is milk kunujikan. Ayan, kailangan po yun. Importante po yun. Kaya kailangan po natin magdala ng watches or ng clock mismo talaga. Yung wall clock, mga ganyan. Kahit wall clock na talaga sa bahay mo, paunin mo na doon sa hospital, pwede yun. Ayan. Siyempre, para sa atin, di ba, may cellphone naman ako ganun, di ba? Pero, kailangan pa rin po natin magdala nun. Kasi nakalagay din po yun actually sa pinaka-pamphlet ng hospital na ibibigay sa'yo bago ka manganak. Ayan, so wag po natin kakalimutan yan. Tapos guys, ito pa, kailangan din po natin ng ballpen. Yes, magpaon po tayo ng ballpen. Actually guys, syempre, pag nanganak, minsan makakalimutin. Kaya, magbaon na po tayo ng dalawa. At least, 2 ballpen. Ayan. Bakit po kailangan ng ballpen? Kasi guys, ito po yun. I-explain ko na po sa inyo para hindi po kayo mahirapan kung bakit merong ballpen na yan. Kasi guys, ang ballpen din, gaya nga ng sabi ko dito sa vlog na to, diba? Magdadala ka ng watch, diba? Ayan, yung watch na yun, titignan mo yung time ng baby, kung anong oras siya nag-milk, kung anong oras siya umihi, kung anong oras siya dumumi. Ayan. So, syempre, may oras. Ibig sabihin, bakit? Diba? Kasi isusulat mo yun sa papel na ibibigay sa'yo ng mga nurse dito sa Japan. Yes, ikaw mismo magsusulat noon. Yes. So, kailangan mo ng ball pen. Ayan. Don't forget, guys, ball pen. Tapos, guys, syempre, kailangan mo rin ng tissue. Yes, yung tissue, hindi yung pamunas ng, alam nyo na, yung table tissue, hindi yung table napkin, yung tissue mismo, halimbawa mga clinics, mga ganyan. Kasi bakit nyo kailangan yun? Siyempre, dito sa Japan, kakain ka ng 2 to 3 times a day, diba? So, ayun guys, pamunas mo yun dito. Ganyan. Yes. Tapos guys, eto rin, para naman kay baby. Ayan. Kailangan guys, mag-prepare tayo kay baby na or magdala tayo na receiving blanket. Yes guys, kailangan po natin yan. Wag na wag po natin kakalimutan yan para kay baby. Siyempre, kung may receiving blanket, kailangan meron din po tayong baby backpack. Ayan, medyo naduling ako doon ah. Baby backpack. Yes guys. Actually, para sa akin, mas maganda na lang i-separate niyo yung bag ninyo kay baby at saka yung bag ng mommy. Oo, para madali mong makita kung nasaan yung gamit ni baby. Yes, kaya kailangan magdala na lang din kayo ng baby backpack. Tapos doon nyo na lang ilagay lahat ng mga gamit ni baby. Katulad ng sinabi ko, yung receiving blanket, kailangan nyo magdala niyan. Tapos yung wet tissue para kay baby. Bakit wet tissue? Kasi syempre pag uuwi na kayo, diba? Malay natin bilang napupo si baby sa daan, kailangan natin siyang bigisan, diba? So kailangan po natin yung wet tissue para sa kanyang puwet, ganyan, or wet tissue din para sa kanyang bibig, mga ganyan. Meron po nun. Tapos, kailangan din po natin magdala ng newborn baby clothes, yung rompers yan, mga ganon. Tapos, alam niyo na yung baby clothes na, hindi ko na alam ang tawag dun guys, yung may ganyan, tapos may tali-tali na ganon. Ganon. Para, syempre, alam nga naman pag may receiving blanket siya, tapos sa loob, nakahubad, diba? Hindi naman dapat ganon. So, dapat
magdadala rin po tayo ng damit ni baby, okay? Huwag po natin kakalimutan yan. Tapos guys, magdadala rin po pala tayo ng bottle feed or bottle feeding, yung pagdededean ni baby. Kasi guys, diba, at kumbaga, kung ayaw po natin magpa-dede sa ating mga, alam nyo na, ayun na lang po ang gagamitin po natin para kay baby. So, kailangan po natin yan. So, syempre, kung may bote, kailangan magdala na rin po tayo ng milk. Yes, yung milk po natin galing sa bahay na yung pang baby talaga, yung mga powder. Ayan. Huwag po natin kakalimutan yun. Yes. Tapos guys, magdadala rin tayo ng beads. Ayan, syempre, diba, kung wala po tayong dalang wet tissue para sa pag-wipe sa kanyang pisngi, ganyan. Syempre, pag minsan hindi maiwasan ng baby, diba, ano ba yun, yung nagsusuka ng konting milk na ganon, or alam nyo na yung naglalaway na ganyan, syempre pupunasan natin, diba? Kung wala po tayo nalang wet tissue, beads po ang gagamitin natin. So, huwag po natin kakalimutan din ang beads. Yes. Tapos, magdala rin po pala tayo ng diaper ng 2 hanggang 3 piraso para kay baby. Ayan, wag po natin kakalimutan yan. Tapos guys, syempre, wag din po tayo makakalimut na magdala ng ating napkin. O, siningit ko na guys kasi baka makalimutan mo. Magdala po tayo ng ating napkin guys. Okay? Pero sa hospital dito sa Japan guys, actually meron po silang mama bag ko. Ang tawag po nila doon. Ibig ko sabihin nun is yung mama bag. Ayan, nandun na yung mga diapers, baby, mga ganon, mga amenities ni baby, ganon. Tapos kung may natira doon, hiluhin mo yan. Pero kung wala kasi yung halimbawa na matira, diba, at least meron kang extra. So, kailangan magdala ka rin ng diaper ni baby ng at least ng 2 to 3 pieces. Ayan, para pag uwi niya, o pag uwi niya mag-ina, meron siyang gagamitin just in case na madumi or maiisip sila. Ayan. Tapos, pag din po natin palang kakalimutan yung guys, plastic guys. Oo, yung support, plastic. Ayan. Siyempre guys, bakit ko sinabi po ang plastic? Actually, hindi po siya nakasulat sa kanilang book. Ayan, na ibigay po sa inyo galing ng hospital. Ito para sa akin naman po ito. Additional lang kumbaga. Kasi guys, ang plastic kasi guys, halimbawa, meron kang pinagduguan, ayan, yung maduming damit, mga ganon, yung madumi mong ampis, ganyan. Ilalagay mo doon sa plastic kasi iuwi mo yan. Pabibili ka naman actually ng mga nurses dito kung gusto mo iwan na lang doon sa hospital or gusto mo iuwi para pag sa next time na gusto mo yung mga nakis meron kang gano'n din gano'n. So, advice ko lang po na magdala po tayo ng plastic. Huwag po natin kakalimutan yan. Just in case din po, may paglalagyanan din po tayo ng mga iba pa po natin mga magagamit or nagamit doon sa loob ng hospital habang tayo po ay naka-hospitalize. Tapos guys nga pala, huwag po natin kakalimutan din pala, no, yung sa amenities, yung lalagyan po noon. Halimbawa, pag mag-shower po tayo, magdala po tayo ng basket po noon, no? Yung paglalagyan po noon at saka nung ating towel. Kasi pag pupunta po tayo ng shower room, syempre, kailangan dala natin yung mga toothpaste, diba? Ayan, magdadala po tayo ng mga ng basket or yung bag dito sa Japan para sa shower room. Ayan. Sana guys, makatulong po dito sa inyo. Ayan. Medyo mahaba-haba talaga, diba? So, kung nagustuhan po ninyo ang aking vlog for today, ayan, like lang po kayo. Ayan, like, share, and subscribe. Ayan guys. Thank you for watching. Bye!